Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging Diyos. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at mga susunod pang salinlahi ay mananatili doon habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y maninirahang kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila'y magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong si Yahweh ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay na Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya't tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Kanilang sinabi, "Anong gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang templo at pahihirapan ang ating bansa." Ngunit ang isa sa kanila, si Caiaphas, na siyang pinakapunong pari noon, ay nagsabing, "Wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa?"
Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taon na yon, ipinahayag niyang dapat mamatay si Jesus alang-alang sa kanilang bansa upang tipunin ang mga nakakalat na mga anak ng Diyos. Mula noon, pinag-isipan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi nahayagang naglingkod sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinahanap nila si Jesus sa templo at sila'y nagtatanungan. Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Many of the people who had come to visit Mary saw what Jesus did, and they believed in him. But some of them returned to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the Pharisees and the chief priests met with the council and said, "What shall we do? Look at all the miracles this man is performing. If we let him go on in this way, everyone will believe in him. And the Roman authorities will take action and destroy our temple and our nation." One of them, named Caiaphas, who was high priest that year, said, "What fools you are! Don't you realize that it is better for you to have let one man die for the people instead of having the whole nation destroyed?" Actually, he did not say this of his own accord. Rather, as he was high priest that year, he was prophesying that Jesus was going to die for the Jewish people, and not only for them, but also to bring together into one body all the scattered people of God. From that day on, the Jewish authorities made plans to kill Jesus. So Jesus did not travel openly in Judea, but left and went to a place near the desert, to a town named Ephraim, where he stayed with his disciples. The time for the Passover festival was near, and many people went up from the country to Jerusalem to perform the ritual of purification before the festival. They were looking for Jesus, and as they gathered in the temple, they asked one another, "What do you think? Surely he will not come to the festival, will he?"